Sinasabi mo, betrayal of the public trust. Pinagtaksilan mo ang sambayanan sa pagtitiwalang ibinigay sa iyo. Eh bakit ang survey ubod ng taas ng kanyang rating sa issue ng pagtitiwala, sa trust. Yung trust rating niya taas eh. Pati yung pagka-popular niya, mataas niya eh. So doon lang, siraan na kayo doon. Di ba? For academic purposes and to show the baselessness of this particular charge against the Vice President, let us put them under a microscopic lens. One of the misleading and vicious propaganda against VP Sara by her detractors and feverishly adopted by the House accusers is that proof of her misappropriation of the confidential funds is her use of fictitious names like Mary Grace Piatos and the like to show that the funds were received by certain individuals when in fact they were not. This proffer of proof for the misappropriation of confidential funds betrays a total ignorance of the nature of the confidential funds. Confidential funds are especially and particularly used against the enemies of the state. They buy information from those who betray the cause of the communist rebels and terrorists on their plans and programs in overthrowing the government and inflicting violence on the civilians and staging terroristic activities. They are also used in dismantling the illegal drug apparatus that has resurrected with a vengeance after it was destroyed by the Duterte administration to the barest minimum. They are utilized in neutralizing the recruitment program of young idealistic students to fold of the New People's Army. Against foreign agents that threaten the national security of the country, the use of these confidential funds has been effective. Confidential agents that have penetrated subversive organizations and provide sensitive information for their ultimate destruction are the recipients. That the identities of the beneficiaries of these confidential funds should and must remain undisclosed is at most necessity for the commonsensical reason that should their true identities be revealed, it will certainly put their lives and their families in imminent and fatal risk, apart from the fact that such a revelation will destroy a powerful and effective weapon that the government uses in obliterating its foes. The same logic of secrecy applies vis-a-vis the no-brainer prosecution's insistence that in liquidating those cash advances, the accountable official should reveal the strategic methods they put in place to abort any planned attack or operation against the constituted authorities. To do so would imperil classified operations against criminal syndicates and government subversives. The matter of who is the accountable official with respect to irregular disbursement of funds appears to be lost on the prosecution. It is clear that under COA DBM DILG GCG DND Joint Circular of 2015-01, the accountability of confidential funds is squarely placed on either the Special Disbursing Officer or SDO who receives the cash advance or the head of agency. But the House prosecutors opted to put the accountability on VP Sara when the record shows that it was the Special Disbursing Officer who received and handled the cash advances. This confirms further that the underlying purpose of these political detractors of VP Sara is to besmirch her character and remove her from the political equation in the 2028 electoral process. The Muna yan. prosecution... Hinto ka muna niya. Yeah. Ang sinasabi po natin, habang sinasabi natin na walang batayan, at dapat i-dismiss na yan. Pero dahil nga gusto rin ng mga kababayan natin malaman yung mga iba pang mga issue na pinasok nila. Pag-usapan natin. Unang-una, ang nakikita po natin yan, mali ang tingin, ang pag-aanalisa ng mga kalaban ni Inday Sara, pati na ang prosecution, kung ano ba talaga ang confidential funds. Yan pong confidential funds na tinatawag, yan ay pera ng gobyerno, pera ng galing sa buwis ng mga kababayan natin. At siya po ay ginagamit partikularmente upang gamitin sa mga kaaway ng bansa o ng gobyerno, enemies of the state. Sino-sino ba yan?
mga terorista, yung mga Al-Qaeda, remember yung sa Marawi, sila yung Mm. mga komunistang rebelde, yung People's Army, yung mga sindikato sa droga, sindikato ng mga kriminal. Yun ang mga kalaban ng gobyerno kasi yung mga yan, ang layunin niya, pabagsakin ng gobyerno. So madalit sabi, ang confidential funds ay ginagamit kaugnay sa pananatili at kaligtasan ng pambansang seguridad o national security. At paano nyo ba magagamit yan? Gagamitin nyo yan para bumili kayo ng impormasyon. Gagamitin nyo yan para kayo'y magsagawa ng mga surveillance doon sa mga kalaban na natuklasan nyo na dahil nga binili nyo ang impormasyon doon sa mga, number one, yung mga miyembro ng mga binanggit nating grupo na nagtaksil sa kanilang organisasyon at binibenta nila ng equivalent sa pera yung ibibigay nila ng impormasyon. At yung impormasyon naman na yun, na galing sa kanila o kaya naman galing sa mga confidential agents na tinatawag, yung mga taga-gobyerno na nagpanggap na kaalyado nila at naging membro nila. Yun ang magbibigay ng impormasyon sa mga plano, mga proyekto, sa pagsalakay, sa pagsira, sa paninira, sa pagpatay, sa panggugulo, sa paghasik ng lagim, ng karahasan. Yun o ang layunin ng pondo, confidential funds. At kaya o tinawag na confidential, dahil hindi mo maaaring, number one, hindi mo maaaring sabihin kung paano mo ginagamit yung pondo mo para makakuha ka ng impormasyon, para sirain mo ang mga kalaban ng Estado. Number two, hindi mo pa pwedeng ihayag kung sino yung mga nagbibigay sa'yo ng impormasyon, kung sino yung mga confidential agents mo sapagkat manganganib sigurado ang buhay nila. Siyempre, kung kayo miyembro ng terorista, ng NPA, ng mga sindikato sa droga, talagang papatayin ninyo, pati pamilya nila, para makaganti kayo sa gagawin nila. Kaya hindi natin po pwedeng ilantad ang kanilang mga identities. Kaya nga gumagamit sila ng kung ano-anong pangalan para itago. Yan o ang purpose ng confidential funds. Pero I think, alam naman ng mga congressman yan, ng mga kaalyado ng administrasyon. Pero talagang ang layunin nila ay sisirain talaga si Inday Sara. Kaya kahit na alam nila, maghahanap sila ng butas para siraan, mapaniwala ang tao na nagtaksil sa pagtitiwala ng bayan. Alam po niyo, doon lang sa survey. Ang survey, tinatanong doon kung gaano ang kanilang pagtitiwala. Napakataas eh. So, paano mo sasabihin na dahil sa ginawa niya, di umano, assuming na ginawa niya, nawala na ng pagtitiwala ang bayan. Diba? Sinasabi mo, betrayal of the public trust. Pinagtaksilan mo ang sambayanan sa pagtitiwalang ibinigay sa iyo. Bakit ang survey, ubod ng taas ang kanyang rating sa issue ng pagtitiwala, sa trust. Yung trust rating niya taas eh. Pati yung yung pagkapopular niya, mataas niya eh. So doon lang, siraan na kayo doon. Di ba?